natin ang ating bigas, kailangan tayo mag-produce ng marami. At kung para makaproduce tayo ng marami, kailangan tayo ng additional irrigated area. Di ba? So ngayon, ang itatanong ko lang sa inyo, bawat taon ba, magkano o ilang porsyento ng inyong allocation ang ina-allocate nyo for new development? Before that, may I recognize my co-chair, Congresswoman Luisa Lauren Quaresma, Chairman of the Committee on Food Security, and of course my fellow Albayano, Congressman Rog Gutierrez. You can answer. Admin Gillian, I think there's a question. Yes, sir. Gaya ng nasagot ko po kanina, around mga 10% po. 10% of your budget lang. So, magkano ang gaan ninyo last year? 70 billion. 70 billion last year. 70 million times 10% is 7 billion for new development, di ba? 7 billion for new development. Now, my question based is... Based po sa NEP yun, sir. Based sa NEP. Based sa NEP po yung sinabi natin. Based sa NEP. Based sa GAA, magkano? Oh, plus Kon GAA. 30 divided by yan. And I would assume your GAA puro new development yun, ha? Yes. Ang assumption ko, ha? 40 divided by 7. So magkano yung new development ninyo allocated for new development to include GAA? Yeah. Kung GAA po, nasa 57%. 57%. So magkano ang release niyo? 57 times the total, including GAA. Magkano ang lahat sa development? Sa new development? 57, 70, mga 35. Mga 75 billion? 35 billion. Mga 35? Opo. 35 billion. Magkano ho ang cost to develop per hectare? Pag new po, nasa 1.2 million. 1.2? Yes, million per hectare sa new. 1.2 million per hectare. So, i-divide mo ang 1.2 billion by 35. Ilang hectares ba ang na-develop ninyo? Supposed to be? 30,000 hectares. Ha? 30,000 hectares, sir. 30,000 ba? Yes. That is for 2024 Yes, sir. budget. Yes, sir. Yung 2023, mayroon pa. Yes, sir. So, every year, mayroon kayo, hindi average siguro, every year, mayroon kayo mga 30,000 hectares na i-develop bagong area yon. Previously, sir, nasa less than 20,000. Maximum. Yung mga inaral ko yung previous years nila, less than 20,000 ang new hectares na ang new area na tina-turn over nila ng NIA. Kasi over the years sana, I mean, if it is a constant program of NIA, dapat sana marami na kayong na-develop na di ba? Na lupa. According to you, there is about 1-point-something million pa to be developed. Yes. Yung mga 3% slope, di ba? Yes, sir. Less than not more than 3% slope. Mga 1.2 million pa yon, di ba? Yes, sir. Mga 2 million kasama yung 30% slope. So, sa ngayon ba, ganun pa rin ang estimate ninyo kahit na every year meron kayong na-develop? Well, sir, meron kasi tayong long-term projects. Merong mga big dams natin na ang turnout yan, katulad halimbawa ng Halaor, 20,000 hectares, mga ganon. So, it takes time bago ma-develop yan. Kaya nga ang proposal natin kanina is ang low-hanging fruit natin dito is yung repair and restoration because it would cost us only 500,000 pesos per hectare and it would take us 1 to 2 years to construct. Yeah, Ito pong mga solar pump naman po na hinihingi namin, dalawa po itong solar pump, liliwanagin ko lang po. Yung isang solar pump na hinihingi namin, ito po yung to augment yung tail end ng irrigation facilities natin na kinukulang ng tubig, which would cost us only 250,000 to 350,000 per hectare. Di ba yung low-lying fruit ninyo is a difference between develop or service area and your operational? Yun ang low-lying fruit, low-hanging yes, fruit ninyo. yung 300,000, sir, hectares. Yun yung low-lying fruit natin. Yeah, a difference between your service area, developed service area, and your operational. The firm up and the operated. The firm up service area and the operated, yun po yung low-lying fruit natin. Hindi galing sa service area. Yung developed yun service po yun. area. Yung service area natin na talagang meron pa, is ito po yung 1.5, sir, di ba? Pero yung operated natin is 1.2. So yung low-lying fruit natin there is yung 300,000 hectares. Yung difference between firm up and operational? Yes, sir. Okay. Yun po yung madali natin gawin. That would, around mga 2 years lang po yan kung buhusan po natin. So kung yun ang
kailangan nating bilisan dahil mabilis na yung natin magawa. Ba't di tayo nakafocus? In your allocations of fund, ba't di kayo doon nagfo-focus ng malaki? Kasi madali sana nating magamit yan. Totoo yan, sir. But meron kasi kami mga continuing projects. Ito yung mga 5 years to halimbawa, itong mga projects natin na malalaki, may mga budget yan yearly yan, sir. So hindi naman namin maibuhos lahat dito sa ating low-lying fruits na. So yung difference na 164,000 hectares, sayang yun, no? 164. Kailan yung matapos yun? Ang target ninyo? Na magiging operational. Again, sir, kung ang sinasabi ko nga sa inyo, yung 150,000 hectares na yon, budgetan lang natin yun ng between 250 to 350,000. Within 1 year, tapos namin yon. Kasi lalagyan lang namin siya ng solar Yung another 150,000 hectares na repair and resto is 1 year to 2 years namin na matapos. I-request naman po namin yan sa aming Tier 1. Lahat po yan, siyempre. Pero pagdating ng budget natin, kaya nga ang request namin, sir, 200 billion mahigit to address those concerns. But of course, ang debt natin is 40 billion. So, ang next question ko, dito sa presentation niyo rin, in the return of investment, ROI for solar pump irrigation, nakalagay dito, na your targeted average yield per hectare is 8 metric ton. yes. Kung attainable ang 8 metric ton, ma-attain talaga ito kung may solar, ano? Yes, pwede ba naman ipakita yung system namin, sir? Yes, sir. Kasi may sunod ako na question, ano? Yes, sir. So, ibig sabihin ito yung mayroon tubig, lahat-lahat, di ba? Yes. Now, ang next question ko is, ba't di natin magawa dito sa irrigated natin ang ma-produce ang 8 metric ton? May tubig din ito Yes. Operational din ito. Kung magawa natin doon sa solar, bakit din natin magawa doon sa 1.2 million hectares? Simply because yung solar system po namin, may drip irrigation and fertigation. May fertigation po siya, sir. Ba't di natin gawin yung namomonitor namin through satellite. Kung i-allow nyo lang po kami, ipakita namin sa inyo yung, makikita ninyo, real time, makikita namin yung... Sige na. Let's try para once and for all. Let's settle this. Sige, para makita rin natin kung ano yung itsura niyan. Matagal bang i-install yan? Andito po yung... Ayun. Okay. Go. Actually dito, sir, sa aming system, makikita mo kung saan yung area, makikita mo yung status ng halaman, Okay. malalaman mo kung anong kulang, kung anong area lang yung kailangan mong sprayan ng fertilizer. Po ito. Ito, may AI po siya, Artificial Intelligence System. Yung aming solar-powered irrigation system. Saan yun nakakabit? Sa solar mismo? O? Yes, sir. May SIM po siya May SIM. So alam namin, pati yung output, yung discharge, at kaya namin pating i-control sa central office. Alam namin kung gumagana siya, alam namin yung output, alam namin, itignan po natin. Yan, tulad niyan sa Quezon. Yan. Yung data. Yan. Makikita nyo sa system namin lahat ng gumagana na solar namin. Yan yung area. Yan, yung dilaw. Ano ibig sabihin ng dilaw? Paki-explain. Yan, planted. Ano yung dilaw? Ano yung orange? Paki-explain. Saan siya? Saan yung... Hindi ko mabasa. Bigay ko mag-explain. Ano mo yan? Ikaw mag-explain. Real time ba yan? Yes, sir. Every 2 minutes po nag-update yan. Yes, sir. Every 2 minutes po siya nag-update. Yan yung system natin. Nandyan yung mga yan. Ayan. So, kung titignan namin, halimbawa yan. So what do you call this system? Sir? What do you call this system? AI system. May artificial I know. intelligence. Anong tawag natin? So you discarded the Solar-powered 2020 GEO AI fertigation. database? Sir? Tinapon nyo na yung 2020 GEO database nyo? Hindi, iba pa yun, sir. FGIS po yung sinasabi nyo. Ito po I sa know. solar lamang po ito, sir. Kasi tinatanong ni Congressman Momo,